teamwork. Tsaka dapat may good communication. Dapat laging pinag-uusapan ko ano talaga yung plano niya sa buhay para mag-match ba. Hindi yung may sarili akong plano, may sarili siyang plano. Kailangan match eh. Hindi pwedeng decision mo lang. Hi mga kapitbahay, muli ito ang inyong kapitbahay si Ken at welcome kayo dito sa channel na to, You Can Do It. Magandang araw mga kapitbahay, nandito muli tayo sa segment natin na tinatawag nating How They Can Do That. So samahan nyo uli ako ngayon, meron tayong kapitbahay na kakausapin o meron tayong kapitbahay na makikipagkwentuhan tayo sa kanya na siguradong mapupulutan muli natin ng aral. Kumbaga, meron tayong mga bagay na matututunan sa istorya niya. Sasamahan na rin natin siya na para ikwento niya kung paano yung ginawa niya o mga diskarte niya. Na siguradong meron tayong aral na makukuha sa kanya. So paano mga kapitbahay? Abay, dali na! At ayun na nga mga kapitbahay, nandito na tayo muli. Kasama natin si bro, si Daniel. Hello, ako si Daniel Elma. And then, nagwo-work ako dito sa Macau. Originally from Lokban, Kabayan. Yeah. And married to Kay, to Mrs. 8 years na kami. Nagwo-work dito sa Macau. Sa OFW. So yun mga kapitbahay, bali ngayon ang topic natin o ang pag-uusapan natin ay yung ginawa nila bro tsaka si Kay. Yan. Meron silang bagong pinagawang apartment. Bali yun yung pag-uusapan natin ngayon mga kapitbahay. Meron silang pinagawang apartment. Kukuha tayo sa kanila ng mga idea kung paano yung ginawa nila at yung mga maring suggestion na rin nila na kung paano yung gusto man nating mga kapitbahay na paggawa din ng apartment na kagaya nila, magkaroon tayo ng idea. At syempre, magbabase din tayo o pag-uusapan natin kung ano yung talaga naging experience nila. Syempre, iba pag yung mga experience, mas may magandang aral tayo makukuha sa kanila na may i-share nila. Bakit apartment yung naisip nyong ipagawa o gusto nyong simulan mag-asawa? Kasi unang-una real estate investment na medyo pricey pero once na makuha mo is safe investment para sa amin. Kasi kumpara sa kumbaga parang long-term investment. Long-term investment. Kasi pag mag-open ng business nandito kami sa Macau. Sino magmamanage, mahirap magtiwala sa iba. Kumbaga parang yun yung sa idea nyo is hindi nyo na, kasi nga nandito kayo nagwo-work kayo, parang hindi nyo din masyado matututukan kung businessman. Parang pag nandito kayo, every month na lang ang hintayin nila. Kumbaga parang bayaran na lang, kayo na lang update monthly. Nice. Ito ba yung unang naging investment o meron pa kayong ibang mas nauna bukod dito? Wala na, ito lang yung una na. Kumbaga ito talaga yung parang nauna nyo? Ito yung una namin. Kumbaga ito yung instead na magpabahay kayo, mas inuna nyo talaga yung apartment? Paupahan. Kasi pag nagtayo kami ng kaya naman yung dream house, wala namang titira. Kasi yun mga kapitbahay, bali si bro Daniel, nandito yung buong family niya. Meron siyang 2 kids, parehas nandito at saka yung wife niya, dito sila nag-work pareho. So yung lahat ng family nila nandito, kaya kumbaga parang sinabi niya na kung bahay nga naman parang sa isang taon, 2, 3, yun lang nauwi, di ba? Yun yung decide nyo na unang yung pinagawa talaga. Which is okay naman talaga ang apartment. And besides, sa case kasi nila, meron naman silang inuuwian talagang bahay na pag nagbabakasyon kayo sa Pilipinas. Sa bahay ng parents ko. Bali yung bahay din naman ng parents niya, wala din naman nakatira doon. Kaya doon sila umuwi pag nagbabakasyon. So yun. Paano kayo nag-come up sa ganitong idea? Meron ba sa family nyo o mga kaibigan na ganito din yung ginawa?
Oo, yung parents ko, may pinatayo silang commercial building. Tapos sa taas, yun yung bahay namin. Ayun, parang nagkaroon din ako ng idea na mag-invest din sa real estate, ganun. Paupahan. Sayang din, para din naman sa mga anak namin. Saka pang-retire din namin. Diba? Yun. Pang-retire, ibig sabihin, merong monthly na papasok kahit hindi nagwo-work. Mga ganyan. Paano ang naging proseso sa pagpapatayo o pagpapagawa nyo? Kumbaga, paano yung naging way nyo? Unang-una, nag-ipon muna kami. Yun lang yun, kailangan mo talaga ng cash. Siguro mga 3 years kami nag-ipon. And then, kasi mahirap maghanap ng property, tapos wala ka pang pambayad. Kaya, ginawa namin, nag-ipon muna kami, then, nung meron na kaming sapat na pera, tsaka kami naghanap ng pwedeng biling property. Luckily, yung classmate ko, parang may inalok sa amin, property ng tita niya. And then, nagustuhan namin. Nung time na yun, eksakto, may pera kami, binili na namin. Yun, after nun, pinabuild namin ng bago. Yun. Bali bro, yung pagpapagawa nyo, contractual o may gumawa talaga na Contractual. Naghanap ako sa Lokban ng contractor kasi kasundo kami sa budget kung magkano ang gagastusin. And then, kung nandito kami, nagbi-build and then nagbi-build siya dun sa Lokban. Laging update na lang, picture. Then, twice a year, uuwi para ma-check. Hanggang sa, okay naman. Contractual, yun ang inano namin. Kasi, pag contractual, siya nang bahala sa lahat. Siya magbubuo ng lahat. Ibibigay sa iyo yung susi, tapos na lahat. Wala ka nang problemahin. Yun, bali ganun mga kapitbahay. Yung naging case ni bro, bali pinagkatiwala niya lahat dun sa gagawa o sa contractor. Bali ang nangyari sa kanila, between siya at saka yung contractor, yun na lang yung nagkakaroon ng usapan kung paano, kung ina-update na lang ni contractor kung ano yung mga nangyayari at kung ano yung mga progress na nangyayari. So sa case niya this time, bali contractor ang kausap niya or contractual kung tawagin yung naging process ng pagpapagawa nila. So sabi nga ni bro, ang kagandahan nung sa ginawa nila, yun, wala na sila masyadong kinakausap o kausapin. Kumbaga, ang kausap na lang nila is yung mismong gumagawa, and then yung ang nagre-report sa kanila, yung gumagawa na lang. So, kahit anong, kumbaga, parang every month or every week, kung may babaguhin o may progress na, nire-report na lang sa kanya. Ano yung mga difficulties na nangyari o na-encounter habang nagpapagawa kayo? Unang-una, nandito kami, tapos siyempre yung pinapabuo naming apartment nasa Pilipinas, hindi namin totally ma-monitor yung progress. Kunyari, nagawa na niya, tapos siyempre, natrabaho na nila eh. Then ayaw namin, so pagbabagawin nila, di pa ni bagong bayad. Ganon? Oo. Yun. Bali yun mga kapitbahay. Ito naman is hindi siguro depende din pero base sa experience ni bro. Ganun nga kumbaga parang kasi nga parang siyempre aminin naman natin na pag contractor talaga, kumbaga bawat gagamitin nila talagang naka-budget na yun eh. Kumbaga hindi naman sila magninegosyo ng ganun. Kailangan nilang kumita tsaka hanggat nga maaari nga siguro talagang yung gagamitin nila is sakto na naaayon dun sa kung ano yung dapat na mas may papasok kumbaga parang ganun. So yun. So base sa experience ni bro, yun lang ang yun yung isa sa naging difficulties para sa kanila. Base sa experience nyo, kung sakali ba na meron pa uling pagkakataon, magpapagawa pa ba kayo uli at bakit? I mean, yung similar na sa ganitong klase ng investment o something. Kumbaga parang kung meron pa uling chance, papagawa pa ba kayo ng apartment? Oo naman, syempre. Edi mag-iipon na lang ulit kami. Yun lang naman eh.
kailangan mag-ipon. Kumbaga base sa experience nyo is maganda talaga pag apartment yung sinadya talaga na ano. Ayo, para tanggap lang ng tanggap every month. Imagine nyo mga kapitbahay, mga bata pa to mga to, pero future income na agad ang kanilang sinisecure. Kumbaga parang, kumbaga pangkaraniwan sa atin, kaya kayo naguhulog ng mga SSS o something similar that para sa mga pension. Pero sa kanila is apartment yun yung isa sa pinakang maganda magiging source ng income nila kahit matanda na o pagtanda, di ba? Last question na to para kay bro. Ano ang may papayo o may advice mo sa mga kagaya nyo na gusto din magpagawa ng apartment? At ano yung unang dapat nilang tatandaan yon? Syempre mag-set kayo ng goal. Yung goal na yun, yung ikabubuti mo sa future. So, investment sa real estate, yun yung naisip namin na safe investment for long term. Para sa retirement namin, para sa future ng mga anak namin. Ipon lang ng ipon, yun. Iuna yung savings, ihuli yung luho, kumbaga. Yun, kumbaga parang, yun lagi yung tatandaan natin. Lalo na kapag nagtatrabaho tayo o OFW tayo o kahit hindi OFW, talagang save. Tsaka bukod sa work, maghanap din ng sideline. Extra pagkakakitaan. Second income, third income o kahit ilang income pa yan, wag lang magre-rely sa iisang income, kumbaga, di ba? Kaya ikaw naman, ano sa tingin mo? Yun, ano yung... Okay, ganito na lang, ito na lang mga kapitbahay. Masyado kasi mahihayin Kumbaga, as a misis naman, ano yung sa tingin mo yung may payo mo sa mga misis din na kagaya mo na kumbaga ito yung pinili nyo apartment. So ano yung may payo mo sa mga kapwa mo din misis? Teamwork. Tsaka dapat may good communication. Dapat laging pinag-uusapan ko ano talaga yung plano nyo sa buhay. Para mag-match ba? Hindi yung, may sarili akong plano, may sarili siyang plano. Kailangan match Hindi pwedeng decision mo lang. Kailangan match yun Teamwork, partner. Okay, yun. Kumbaga, parang mga kapitbahay, sabi nga ni Kayo, sabi nung dalawa, parang pag meron kayong as a couple, base sa kanila, pag nag-set kayo, dapat parehas approve nyo. Kumbaga, parang yung goal nyo, yun yung mangyayari. Although sometimes hindi masasabi din naman natin na hindi naman perfecto, may pag-aaway o merong salungatan. Pero in the end of the day or bago matapos yung naging project nyo, nagkasundo pa rin kayo. Kumbaga parang yung total na nangyari is base sa decision yung dalawa. Parang ganon, di ba? Yun. So, yun. Mga kapitbahay, so makikita nyo naman, napanood nyo, narinig nyo. Ito base din sa naging experience ng dalawa na yung kapitbahay natin na hindi naman lahat is magiging perfect sa una. Siyempre, first time nyo din to, di ba? Kumbaga parang first time nila tong investment at satisfied naman sila sa nangyari. Kumbaga, ito yung parang nag-decision sila na gawin to o ipagawa to na nangyari at nagustuhan nila. Kumbaga, may magandang result na nangyari. Kahit minsan parang may mga bad things na nangyayari, pero yun, ang kabuuan, satisfied sila at gusto nila yung naging result sa ginawa nila. Bali pala mga kapitbahay, yung naging procedure nung ginawa nilang mag-asawa is in the contract o contractual side. Ibig sabihin, yung pinagawa nilang apartment, lahat ng nangyari ay yung contractor ang gumawa o yun ang tumutok. So, sabi nila na parang less stress din or hindi na nila kailangan tutukan kasi nga nasa ibang bansa sila. So, yun yung naging decision na kumuha sila ng contractor para doon. So, ayun mga kapitbahay, sana
meron tayong napulot na aral at ako meron akong napulot na aral for sure. At kayo din for sure meron kayong nakuha. Ang pinag-uusapan naman natin to is kwentuhan lang tayo sa mga nagiging experience ng mga kapitbahay natin, yung mga success story nila, kagayan. Ang babata pa ng mga yan, kita nyo naman, parang iniisip na nila kung ano yung magiging benefits na ginagawa nila ngayon in the future, hindi lang sa kanila syempre, para sa magiging mga anak nila at saka sa buong family nila. Kumbaga ito na nga yung parang isang dapat nating maging goal na kahit may trabaho kayo, dapat may iniisip pa rin kayong bagay na in the future makakatulong sa atin o sa inyo, di ba? Yep. So yun, mga kapitbahay, sa mga susunod nating video or vlog, papakita ko naman sa inyo kung ano yung naging process ng pinapagawa nila. Kaya huwag kayong haalis. Subaybayan nyo yung next na magiging video natin. At saka nga pala, kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and syempre, click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod nating video. Susunod kong video ay kasama ko kayo. Kasi maraming tayong matututunan at makukuhang aral sa mga susunod nating video. At syempre, sa mga solid din nating kapitbahay, maraming salamat sa pagsuporta. At kung nagustuhan nyo yung video na to, please bigyan nyo ako ng isang malupitang like. At syempre, share nyo na rin at mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo pa o suggestion nyo na gagawin natin sa mga future nating video. So, paano mga kapitbahay, dito ko natatapusin ang video na to. At maraming salamat kay bro Daniel. Salamat bro. Salamat bro, salamat din. Si Kate, salamat. Thank you. Masyadong seryoso. So, paano mga kapitbahay? Abay, dali na.